Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew chapter 5 verse 8. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga katiats at sa ating mga OFWs, Filipino contract workers. Kahit saang sulok ng mundo, kayo ang superheroes. Ingat kayong lahat yan. At sa mga bago pa lamang bumisita sa aking channel, you are mostly welcome here. Thank you so much for subscribing. At ngayon ang ating tatalakayin ay itong tungkol sa padala na naman ng ating katiats somewhere else right here in the Philippines. Ito ay mga treasure marker na natagpuan niya sa kabundukan. Paano kaya hahanapin ang lokasyon ng ganitong sign, ang HD treasure marker? Tunghayan natin sa video na ito. Alright, sa mga katiats, ito yung picture na padala sa atin ng ating kaibigan na novice treasure hunter at punong-puno ng Yamashita treasure marker ang bato na ito. Lahat na yata dito ay nakasulat ang mga detalye. Unahin natin dito sa baba. Merong X, merong C na sign ng treasure under or inside the rock. Meron siyang dot. Of course, hole na kasama rin yung pointer kasi matulis. At itong heart-shaped na hole na mayroong parang mata. Ayan, isang mata ay malaki, mayroong pang ilong at bibig. So ano nga ba ang ibig sabihin yan? Dito muna tayo sa mukha. Okay, mukha na heart. Meaning to say, nakaharap ka na sa iyong pinakamamahal, yung heart. Ano nga ba ang pinakamamahal na nilagay mo diyan? Walang iba kundi kayamanan. Yan ang pinakamamahal ng ibang tao. Siyempre, mahalaga ang yaman at ang pangalawang pinakamahalaga sa mayaman ay ano nga ba guys? Pamilya. Pero bukod sa lahat, number one pa rin ang kung sino man ang gumawa ng mga kayamanan na yan sa mundo, di ba? Pati universe. Merong gumawa niyan, kaya yun ang ating number one. Pero dahil hindi tayo makakilos sa mundong ito, hindi tayo makakain, wala tayong panggasolina, kailangan natin ng tinatawag na pera. At ang pera ay nandito sa harap mo, yung puso. Yan ang symbol na merong treasure or kayamanan dyan na magbabago sa iyong buhay. At dito sa ibabaw ng bato guys, meron pa itong mga marka dito. Merong parang letter H to at letter D. Yan ay symbol for distance of treasures. Ating tingnan sa isang picture dito sa close up. Ito yan guys, kung nakita nyo merong ang klarong-klarong letra dito ay H tsaka D. Kapag magkatabi na guys ang dalawang letra na yan, karamihan ng treasures ay HC lang ang marka. Pero kung HD, yan ay treasure marker na rin yan. At hindi yan high definition, hindi rin yan 4K. HD means distance for treasure. At ano bang distance ng HD? Ang HD ay distance yan na pinakamalayo ay 50. Ang distances niyan ay nag-umpisa sa 10 meters at pinakamalayo ay 50. Pero karamihan pag ganyan na magkatabi ang H tsaka isang litra tulad ng HC, ang HC ay 50 meters distance yan. At itong D ay kapareho na rin. At ang maganda sa letter sa may D, itong HD, kasi ang letter D ay pointer yan kung saan nakaharap ang D, doon ang direksyon. Kaya maganda. Ito namang HC, ang kahulugan yan ay treasure in 50 meters beside the rock. Yung C na nagaganyan, yan ay rock. So ang treasure ay dito na banda sa kanyang opening. Kaya C ang simbolo niyan, pero yan ay rock. Ang D naman, kung tingnan yan,
ID, pero yan ay ganyan, arrow yan na minodified nila, kaya mahirapan tayo sa pag-decode. Okay, at mayroong mga number na nakalagay dito guys. At ano ba itong number na nakalagay dito guys? Sa tingin ko yan ay 153. At mayroong parang T at 0 parang C na may guhit. So lahat ng itong tatlo ay symbol for treasure, at ang T naman ay treasure in the tunnel. So merong treasure in the tunnel sa unahan, mag-start sa 10 meters to 50 pinakamalayo, at ang laman yan ay merong 153 na laman yan. Hindi natin masigurado kung ang 153 na yan ay number of gold bars or number of boxes, or sa tingin ko ay number of gold bars. Pero hindi natin matantya kung ilang kilo ang bawat barita. Sa palagay ko yan ay standard gold bars. 153, napakarami naman yan. Pero meron akong nalaman na nakahukay dito sa Mindanao ng 16 boxes of gold bars, containing each boxes ay naglalaman ng 10 barita. Maliliit lang na boxes of yung ammunition. Okay, ngayon guys ay itong pinaka-importante dito, itong snake head. Tinatawag ko yan na snake head, yan ay ahas. Kasi ang kanyang arrow ay walang tinatawag na sima. So ulo siya ng snake. So ang snake, alam naman natin na pag snake ay medyo malayo-layo ang distansya. Kaya 10 to 50 meters. Ngayon, tingnan nyo guys, ang haba nito in inches. Kung yan ay umabot ng 15 inches. So the distance will be 15 meters. Kung yan ay 15 inches. Ngunit kung yan ay 20 inches, distance is 20 meters. Saan ba papunta? Tamang-tama talaga ito guys. Balikan natin dito ang punta niyan sa northeast. Northeast siya. At ang tantyang distansya niyan ay umpisa sa 10 to 50 meters. So northeast, umpisa sa 10 hanggang aabot tayo sa 50 meters. Titingin-tingin doon, baka may mga marka pa doon ng mga bato sa unahan. Okay, so tingnan natin ito balik dito sa malaking bato. May nakita kasi ako dito guys na magkapariho ang direksyon. Ito yung arrow sa ibabaw. Ito yung snake, di ba guys? Ito. At ang tinuturo ng snake ay papunta dito. At sa estimate ko, ang distansya niyan ay nasa 15 meters kung snake ang pagbasihan natin. Pero dahil merong HD, ang kahulugan naman ng HD, that is 10 to 50 meters. So lagyan na lang natin ng 50 na dagdag. Malayo talaga kasi 50 meters. Northeast ang direksyon. Kasi kung lagyan natin ito ng, kung tama ako na ito yung northeast, kaya mahalaga talaga guys na meron kayong kumpas para malaman natin kung saan ba yan nakaharap yung bato na yan. Okay? So kung standard lang na posisyon ay nasa northeast yan at distansya ng 15 to 50 meters. At ganun din ang puso guys, itong heart. Kung tingnan nyo ang heart ay ganun din ang direksyon na tinuturo niya. Ito yung tulis niya, di ba? Papunta dyan. Ayan. At ano ba ang mga nagtuturo na going to northeast ang item? Dito talaga ang item sa banda rito. Kahit ito guys, itong butas dito, ang tulis niya ay nagtuturo rin papunta rito.
Kahit itong letter C na binaliktad ay papunta siya diyan. So I'm pretty sure na ang direction talaga niyan ay all the way going to northeast. Papunta rito. Pero malayo yan guys. Tingnan nyo sa 15 to 50 meters pag mayroon pang mga bato doon ay mayroon pa yung final marker for treasures. Ang mga final markers for treasure, pwedeng makakita kayo ng 7K, 7KO. Itong mga madadali lang na mga marka ng treasures, 7KD. Lahat ng mga ito na treasure ay under the big rock. Ang mga markers na yan ay pag may bato sa unahan na malaki, nasa baba lang niya ang treasure. At ang lalim niyan ay nasa 4 meters. 2 meters pinakamalalim ay 4 meters lamang. Pag ganyan ang mga sign yung mga 7K, 7KD, 7KO. Alright guys. So ano pa ba ang nandoon sa isang picture? Tingnan natin balik. Number of gold bars, itong 155. Merong 155. Okay. 155 items or gold bars ang nandyan. Of course, ito yung direction papunta dito. Ang HD naman yan ay distance na 50 meters na pinakamalayo. At ang D ay arrow pero nagsymbolize din yan ng gold. Ang H ay nagsymbolize ng tunnel. Which is ang tunnel daw ay mayroong sa gitna nakaharang. Example, ito yung vertical tunnel, ito yung hukay. Sa gitna niyan guys, kung yan ay 4 meters, sa ika 2 meters ay mayroong nakasara na bato. Tanggalin nyo yung malaking bato na yan. At dito sa baba, makikita nyo na ang item na sinasabi na 155. Kaya yan letter H, nakaganyan yan. Kasi meron siyang nakaharang sa gitna. Okay, kung letter T naman yan, ay ito yung tunnel sa ibabaw, kaya T yan. Kasi sa ibabaw ng tunnel, meron namang nakatakip yan na malapad at malaking bato. Kaya letter T, tunnel. Alright, so balik tayo sa malaking bato na to. So going northeast, kung ganito na standard na direction ang nilagay natin guys. Okay, so tingnan nyo na lang sa compass nyo kung ano ba talaga ang eksakto niyan, kung ganito ba na posisyon siya. Pero sa aking sinabi naman na kung saan yung mga direksyon, doon nyo na lang tingnan sa unahan 10 to 50 meters all the way lahat papunta dito sa northeast. Okay guys, at kung meron kayong metal detector na makadetect hanggang 4 meters ay mas maganda. Mag-umpisa kayo sa circumference na 10 meters sa unahan. Example, ito yung 10 meters dito ay sa 10 to 50. So example, ito yung 10, detect kayo rito, 20, 30, 40 hanggang sa 50, i-detect nyo itong mga area dito. At ang paggamit ng detector ay i-calibrate muna yan sa metal. At tingnan nyo kung gaano kalakas ang tunog. Ang tunog niya sa metal, meron kasing frequency yan. At kung gaano kalakas ang palo ng kanyang needle or yung ilaw na LED, kung ilang bars na ilaw ang mag-iilaw sa metal, at yun ang ikumpara nyo doon sa detection. At kung mas mababa sa metal detection, ang mga ma-detect na yan ay mga mineralized rock. Nagdi-detect din kasi yung mga bato na mayroong iron content. Kaya yun ang mga decoy sa treasure hunting. Tulad ko, palagi akong nakatagpo ng mga bato na
itong maraming ore or iron content, sa lalim na 2 meters ay palaging nandyan ang mga bato na yan. Kaya nga ako ay nagtaka bakit palagi 2 meters ito. Baka ito naman ay mga decoys. Meron akong napansin dito guys na ito parang square siya. Kung tama ba ako dyan. Ngayon, para masigurado tayo guys, kung wala kayong ma-detect dito sa northeast na kasing lakas ng metal mag-detect, kasi merong sign dito na C na may dot. That is treasure enclosed in the rock sa right side. Kaya i-check nyo itong right side ng bato dito. Baka merong butas yan dyan guys na natakipan lang ng simento. Pukpukin nyo yan ng martilyo or maso ang gilid niyan. O ang buong palibot ng bato, pukpukin nyo yan. Baka may tutunog dyan na tunog na parang hollow rock sounds. Kasi merong letter C na may dot. Okay, hindi na kailangan ng detector dyan. Basta mayroong kang maso, pukpukin nyo lang yan. Ang buong palibot ng bato at kung merong tutunog na low frequency na sounds, meaning hollow siya, may butas siya sa loob. At oras na para buksan yan. Okay, hanggang dito lang ako guys. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik nyo sa channel na to. May God bless us and may the Lord give us the fortune. Thank you so much. Take care and stay away from COVID. Ciao for now.